Ito, sunod, mga kababayan. Ano yung sunod, Kent? Ito na, ha? Ito na, mga kababayan. Alam nyo ba kung bakit natataranta si Sara at bakit kinasuhan si Madriaga? Ito yung isa nating katanungan ngayon. Alam nyo ba kung bakit si Sara ay natataranta na? Alam nyo ba kung bakit si Sara ay biglang kinasuhan si Madriaga na ang sabi nga niya, ito ay mga politically motivated lang, paninira lang, walang... Pero ito tanong ko mga kababayan, di ba bawal dapat si Sara mag-file ng kaso? Kasi di ba sitting vice president siya? Di ba meron sa saligang batas yan mga kababayan na kapag ka ikaw ay may posisyon sa gobyerno ay hindi ka mag-file ng kaso? Di ba? Totoo ba yan? Sino po ba mga abogado na nanood sa akin ngayon, paki-comment? Di ba may ganun? Ako nagtatanong, hindi ako lawyer pero nagtatanong ako, di ba bawal dapat yung ganun na mag-file siya ng kaso sa isang tao kasi nasa power siya? Di ba may ganun? Hindi natin alam, di man tayo abogado, naririnig ko lang yon, di ba? Oo, kasi nga may power siya, di ba? Alam ko wala yun bawal siya mag-file ng kaso ganyan kasi may power siya. Pero pwede siyang kasuhan, pwede siyang i-impeach. 'Di ba? NBI ang pwede magkaso, ombudsman ang DOJ. 'Di ba? Oo, 'di ba hindi siya pwede? Pwede siya mag-file ng kaso, okay lang 'yun. Ganun ba 'yon? Pwede ba 'yon? Basta may nabasa akong ganun batas na isang lawyer nagsasalita na kapag may power ka or like president ka or vice president ay hindi ka basta-bastang mag-file ng kaso. 'Di ba? May ganun, mga kababayan. So ito, sunod mga kababayan, ako po, patay ka diha. Alam nyo ba kung bakit natataranta si Sara? Alam nyo ba kung bakit natataranta si Sara? After 3 months pa daw pwedeng mag-file baka pagkatapos ng impeachment niya at mawala na siya sa pwesto. Alam ko ganun may ganyan mga kababayan, may month no? May month, may limit. May ganun na sa batas. Nakalimutan ko lang. So ngayon mga kababayan, eto nga, natataranta nga si Sara. Ngayon, sa totoo lang, ang rason na kung bakit nag-file siya, dahil, nakita nyo naman kanina, sa House of Representatives, 50-1. Nakita nyo naman kanina, mga kababayan, 50-1. Isa lang ang nagno. Si Mang Kanor na suntay o si Mang Suntay. Natataranta na. Ito mga kababayan ako. Alam niyo kung bakit natataranta si Sara? Ito. Saan ba 'yon? Ito. Ayan, sige. May ads lang mga kababayan. Pakinggan natin. Capture life's precious moments with your phone, but the image may ads always lang looks shaky. The Kaya DJ pala natataranta. Rosary, ano ang detalye sa ginawang butahan kaugnay ng sufficiency in substance ng dalawang reklamang impeachment? Ayan na. Monica, iisa lang na miyembro ng House Justice Committee yung tumutol sa sufficiency. Patay. Iisa lang na miyembro ang tumutol. Isipin nyo mga kababayan, yung mga miyembro doon na pro-Sara, napaboto. Patay ka. Biruin mo hindi lahat ng miyembro sa committee ng impeachment trial ni Sara sa Congress ay lahat doon ay maka-BBM. Halos po marami doon maka-Sara. Pero nagulat ako kanina sa butuhan. 54, isa lang ang nagno. Lahat nag-yes. Ang daming bumaliktad mga kababayan. Putang ina, sabi ko, hala, si Irisi, nagwawala na nga. Ang daming bumaliktad. Sa totoo lang mga kababayan, nilaglag si Sara. Kaya natataranta. Ayun, napatakbo, nag-file ng kaso. Si Irisi at Rodriguez, Oo. Nagbago ang isip, di ba? Biruin nyo si Irisi, si Rodriguez, alam nyo na. Nagbago ang isip. Ay, nako, ang dami bumaliktad. Continue. In substance ng ikatlo at ikaapat na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kahit nga si Marcoleta 54 yung sumuporta, samantalang isa lang yung tumutol. Partikular na si ulitin ko
54 ang sumuporta, isa lang ang tumutol. Ayan Monica, iisa lang na miyembro ng House Justice Committee yung tumutol sa sufficiency in substance ng ikatlo at ikaapat na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 54 yung sumuporta, samantalang isa lang yung tumutol. Partikular na si Quezon City 4th District Representative Bong Sontay. Diba? Isa lang ang tumutol. So 54 ang pumanig na sufficiency in substance. Sa madaling salita, may laman, mabigat. No, putang ina. Pamura na naman tayo. Pangatlong mura na to. Naka, mga kababayan, kinakabs ako. Kinakabs. Absent si Marcoleta kanina. Siyempre, hindi naman siya kasi, actually, Ma'am Rimia Pasyulan, hindi siya miyembro ng committee. Kumbaga, trabaho na talaga nila yung sumausaw, umattend ng hearing, hindi naman kasali. Like po tayo mga kababayan, no? Paabutin natin ng 1,000, 3,000 plus tayo dyan, 3,000, magpo-4,000 tayo dyan. Ako po, mga kababayan, natataranta na. Kaya naman pala di ba? Kaya naman pala mga kababayan, natataranta si Sara at nagkaso kay Madriaga. Biruin mo ba naman 54-1? Isa lang ang umayaw, si Dream Boy. Ayan na. Matapos talakayin ang ikaapat na impeachment complaint na inihain ng abogadong sina Daniel Cabrera at inendorso ni na Deputy Speaker Paulo Ortega at Manila 6th District Representative Benny Abante, nagbotohan na ang mga miyembro ng House Justice Committee sa sufficiency in substance ng dalawang reklamo. Kapwa nakakuha ng 54 na boto ang 3rd at 4th impeachment complaints. Usod nito, pinasasagot na si Vice President Duterte. Ay, hindi, bumoto si Marcoleta. Gusto niyo makita? Bumoto si Marcoleta, nag-yes siya. Tingnan niya. Sufficiency in substance ng dalawang reklamo. Kapwa nakakuha ng 54 na boto ang nakakuha ng 54 na boto. So, ibig sabihin, yung mga tumaas ang kamay, umoki sila. 3rd at 4th impeachment complaints. Ayun, ipakita ko sa inyo. Sino? Asaan dyan si Paulo Marcoleta? Ayun nagtaas ng kamay. Ayan, si Ridon. Di ko alam sino tong isa. Ayan si Marcoleta, tumaas ang kamay. Nag-yes siya. Ayan nagtaas ng kamay. Kasali siya. Di ba? Ayan si Marcoleta. Anak ni, bumoto siya Ayan nakataas ang kamay. Bumoto siya, mga kababayan. Yung anak, ayan tumaas kamay Ayan magkatabihan sila. Ayan Ayan, si Ridon. Ayan, yung kamay nung nakablo. Kaninong kamay yung katabi nung nakablo? Alam naman, dalawang kamay gumanon yung katabi ni Ridon. Diba? Pero hindi siya member Pero di ko lang sure kung hindi naman kasi hindi siya makaboto mga kababayan. Pagkakalam ko hindi siya member dyan sige, continue natin. Sige. Usod nito, pinasasagot na si Vice President Duterte sa dalawang reklamong impeachment sa loob ng 10 araw. There is a motion for the issuance of notice to Vice President Sara Duterte for the filing of her answer to the 2 impeachment complaints with Actually, mga kababayan, gusto ko lang klaruhin, hindi po miyembro ng committee si Marcoleta Jr. Pero nagtatanong lang po ako, bakit tinaas yung kamay? Bakit tinaas ang kamay? Nag-yes. Tapos isa lang ang nag-no. Si Suntay lang. Lahat 54. Patay ka diha. within the non-extendable period of 10 days. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is granted. Nako! Hindi siya kasali doon, pero isa siya sa tumaas ng kamay. Nakita ko Ayan nga Sa i-rewind niyo. inong deliberasyon ng 4th impeachment complaint, ipinakita ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ni VP Duterte noong 2023 at 2024. Ayan na, pinakita pa dyan ni Terry Ridon na lumubo ang salin ni Sara.
Naku, patay ka diha. 77.5 million pesos ang net worth ni VP Duterte noong 2023 samantalang 88.51 million pesos naman noong 2024. Malaki umano ang itinaas nito mula noong taong 2008. Inilabas ito sa pagdinig bilang bahagi ng pagtalakay sa ikalimang ground for impeachment ng fourth impeachment complaint na hindi umano maipaliwanag ng kayamanan at hindi paglalantad ng lahat ng ari-arian sa salin ng Vice Presidente. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ito hindi siya kasali sa committee pero tumaas. Tumaas kamay niya. Hindi natin pwede sabihin na fake to mga kababayan kasi meron talagang picture, may video. Ayan ipakita ko dito. Dito, dahan-dahan natin. Ito ayan tumaas Motion ang... for the issuance of notice. Ito Reklamong ito. impeachment sa Ayan, loob ng 10 araw. Ito At naboto ang third Ayan. at fourth impeachment complaint. Third and fourth impeachment complaint. Ayan mga kababayan. Lakihan ko ang screen, i-zoom. Ayan si Ridon, nagtaas ng kamay. Yung katabi ni Ridon, di ko alam kung sino yung kongresista na yan. Nagtaas ng, lahat kamay nila kanan. So, ibig sabihin, kaninong kamay to? Alam nga naman dito sa katabi ni Ridon. Malamang kamay ni ni Marcoleta Jr. Mga kababayan, ayan kitang-kita nyo naman. Kamay ni Marcoleta Jr. Itinaas. Patay kang bata ka. Mapagalitan ka ng tatay mo niyan. Huwag ka na umuwi sa inyo. Ayan dito si Ridon. Ito si Congressman. Sino to? Ayan sino yung katabi ni Congressman? Di ba si Marcoleta Jr. yan? Ayan ayan yung kamay niya Ayan Marcoleta Jr. Ayan yung kamay. Tinaas niya, ang dami nilang nagtaas. So, ibig sabihin, kasali siya doon sa bumoto 54, pero hindi siya miyembro ng committee. Kasi ang nagno lang dyan ay si Suntay. Isa lang. Kahilera siya nila, Joel Chua. Ayan si Joel Chua Ayan si, Marcoleta. Nako, patay ka diha. Ala ka. Marcoleta, Pablo Marcoleta, alaka, Diyos ko, patay ka ng mga DDS. Tinaas ang kamay at iwag. Kaya nga kasama siya sa 54 Kasama siya sa 54. Malalaman naman natin yan kung sino-sino yung nag-yes doon Lalabas naman yan mga kababayan. Sa ngayon, nagtatanong lang tayo. Pero kung lalabas naman yan doon sa mga kongresista na nagtaas ng kamay, na nag-yes. Kasi biruin mo, 54 ang nagtaas ng kamay, isa ang nag-no. Nagtaas ng kamay doon sa no. So, ibig sabihin, bumaliktad nga siya. Ala ka mga kababayan. Ay, nako. Nag-yes. Ala ka. Oo, mga kababayan. Ala ka, Diyos ko.